Ito mga kababayan, dahil ito pong si Congressman Leandro Libiste pagkatapos magtatahol mga kababayan sa social media, aba, biruin nyo, balak palang bumiyahe sa halos 20 country na kung saan ay nagpaalam pa mga kababayan sa House Speaker na si House Speaker Bogie D. Biruin nyo 20 country yung pupuntahan niya. Ano ang dahilan? Ano ang rason? Dadaigin pa si Paulo Duterte at yung kanyang biyahe mga kababayan ay tatagal ng 6 na buwan. Ibig sabihin, kung ikaw ay kongresista na pinagkakatiwalaan ng taong bayan, 6 na buwan ka mawawala, ibig sabihin 6 na buwan ka na lang magtatrabaho ngayon 2026. Sarap ng buhay mo noon. Habang sumasahod ka at sinasahuran ka ng mamamayang Pilipino. Diba? Anyway, eto play natin. Mala World Tour ang hiling na travel clearance ni Batangas Congressman Leandro Libiste. Aray ko Sa po. dokumentong nakuha ng Billionario News Channel mula February 8 hanggang July 26 ang overseas trip ni Libiste. Grabe. February, March, April, May, June, July. 6 na buwan. 6 na buwan magta-travel abroad. Ito pong si Leandro Libiste habang sinasahuran ng mga kababayang Pilipino po natin. Diba, biruin nyo kung gaano katagal niyan, dadaigin pa si Paulo Duterte. Alam nyo, basta didisit talaga. Sa totoo lang mga kababayan na, in my personal opinion, basta didisit talaga ang alam lang gawin, magpasarap sa buhay at manira sa gobyerno eh. Yan yung nakikita ko dyan. Basta didisit, maninira mo na sa gobyerno. Pero after noon, magpapasarap buhay na habang sinasahuran ng mga kababayang Pilipino po natin. Baka naman mga kababayan, since napapag-usapan po yung kanyang kumpanya, ang tingin ko po dyan, baka naghahanap na ng bansa na pwedeng pagtaguan at ang ending, magtago na rin at hindi na bumalik. Kasama sa kanyang mahabang listahan ng destinasyon ang Estados Unidos, Australia, UK, China, Singapore at ilang bansa sa Europa. Grabe, Ayon no? kay Libiste, at no cost ito sa Kamara. Pero hindi nabanggit sa liham niya kay House Speaker Bogie D ang pakay ng kanyang biyahe. Tama. Naharap ngayon sa kontrobersya si Libiste dahil sa pagbenta niya ng kanyang kumpanyang Solar para sa Bayan Corporation at sa hawak niya umanong Cabral Files. Kasi biruin nyo mga kababayan na, grabe naman yung biyahe na yun, 6 na buwan. Baka magkikita sila ni Saldi ko. Kasi ang ending niyan, baka magtago din yan mga kababayan. Lalo na. At napapag-usapan nga itong solar company ni Leandro Libiste na di umano ay ibinenta yung prangkisa, pinagkakitaan, yung pangunahing pangangailangan ng taong bayan, nininegosyo. Kasi biruin niyo mga kababayan talagang matindi to yung gagawin na ito sa taong bayan. Papasahurin ninyo yung isang politikong nagpapasarap buhay lang sa iba't ibang bansa. Abay, gusto pang daigin. Si Bato de la Rosa, mga kababayan. Si Bato de la Rosa, mag-iisang buwan pa lang ata o magdadalawang buwan pa lang ata na nagtatago. Pero itong si Leandro Libiste, talagang hindi lang basta pag-iwas yung gagawin niya dito, mga kababayan. Kasi wala siyang dahilan na ibinigay dun sa kanyang liham. Ang masaklap dito, 6 na buwan siyang mawawala at 6 na buwan siyang sasahuran ng taong bayan. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Mag-follow sa aming mga social media. Ang ganito lang pala. Wala siyang pinagkaiba mga kababayan dito po sa mga politikong ito na kahit nag-uumpisa na itong investigasyon sa maanumalyang flood control, dire-diretso pa rin po ang umano'y pagpapatuloy ng paghingi ng kickback sa mga proyekto. Ibig sabihin, hindi natatakot sa ating mahal na presidente. Diba mga kababayan, ito i-play po natin. Sa kabila ng pagputok ng tinaguriang biggest corruption in Philippine history, Medyo mahina lang, hindi pa rin daw tumitigil ang ilang mambabata sa paghingi ng lagay sa mga government contractor. Ayon sa source ng Billionario, dapat malaman ng ating gobyerno yan. Dapat malaman ng pamahalaan kung sino yung mga politiko na yan. Na kahit nagpapatuloy na itong investigasyon sa maanumalyang flood control at pwedeng tamaan ang ilang miyembro ng Kongreso, ay diretso pa rin daw po yung panghihingi ng ilang mambabatas ng umano'y kickback mga kababayan doon daw po sa mga proyekto
na nakuha ng mga kontraktor sa gobyerno? O sino yung mga mambabatas na yan? Dapat pangalanan yan. Para nang sa ganon, alam ng taong bayan kung sino yung mga yan na hindi marunong matakot at tuloy pa rin ang pangungulimbat sa kabanang bayan. Anyway, tuloy pa natin. Mario News Channel, tuloy pa rin ang ganitong kalakaran pero discounted na raw ang porsyento. Grabe, no? Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Bidding standoff. Yan umano ang isa sa mga pinakamalaking issue na kinaharap ngayon ng DPWH pagdating sa implementation ng mga proyekto ngayong 2026. Ayon yan sa isang senior DPWH official na tumangging magpakilala. Ayon sa opisyal, ang bidding standoff ay ang senaryo kung saan kakaunti o minsan ay isang contractor lang ang sumasali sa bidding process ng isang project. Ang pangunahing dahilan umano ng ani ay disinterest ng mga kontraktor ay ang masyadong mababang presyo ng mga materyales at ang umano'y expectation ng ilang congressman ng ani ay parehong SOP o porsyento para sa mga proyektong ito. Ayon sa DPWH official, ito raw ang dahilan kung bakit puspusan pa rin ang intervention ng mga mambabatas sa 2026 DPWH budget sa BICAM. Isang halimbawa aniya rito ay ang malaking pagtapyas sa budget ng Foreign Assisted Projects o FAPs. Ito ang High Impact Infrastructure Programs ng pamahalaan, kung saan katulong sa pagsasagawa ng project ang ibang bansa o mga foreign company, katulad na lang ng 3.7 km Pangil Bay Bridge sa Mindanao. Sa 2026 National Expenditure Program kasi, isa ang FAPs sa mga may pinakamalaking budget allocation ng DPWH. Aabot ito sa 100 billion pesos. Pagdating sa General Appropriations Act, bumagsak ito sa halos 17.7 billion pesos na lang. Ang isa sa mga lumobo ang budget ay ang Convergence and Special Program o CSSP na mula sa proposed 167.7 billion pesos sa NEP ay nasa halos 240.5 billion pesos na sa GAA. Kahit natapyasan pa ng mahigit 300 billion pesos Grabe, ang no? overall budget ng ahensya. Una nang inilahad ni Navotas City Representative Toby Tiangco Ay, tsaka take note mga kababayan, yung ano niya ha, yung distrito ni Toby Tiangco, laki ng budget nun. Pero tuloy pa rin ang pag-iingay ni Toby Tiangco, baka kulang pa. Ito kasi mga kababayan, laging bidang-bida, pag ang pinag-uusapan ay flood control project, ito pong si Toby Tiangco. Kasi isa po siya sa pinakamaingay. Pero isa rin siya sa may pinakamalaking budget ngayong taon mga kababayan, yung kanyang distrito. Ang tanong natin, bakit nag-iingay pa rin? Kahit malaki na ang budget na nakuha ng distrito o makukuha ng distrito ni Congressman Toby Tiangco, baka kulang pa at gusto pang dagdagan pa. Anyway, tuloy pa natin. sa Billionaire News Channel ang umano'y ganitong tactics ng ilang kongresista para masiguradong pasok ang kanilang mga proyekto sa DPWH budget. Nilalagay nila sa program yan dahil alam nila kahit ano ang mangyari, pipilitin ng gobyerno na pondohan itong mga proyekto na foreign assisted tsaka yung flagship. Diba? Pipilitin ng gobyerno na mahanapan ng pondo yan. Okay? So, ang gagawin nila, yung mga gusto nilang ibentang proyekto, yun ang ilalagay na sa regular budget. Diba? Kasi, kung baliktarin natin, okay, kunyari yung foreign assisted tsaka yung flagship, mananatili sa regular budget. At yung gusto nilang ibentang proyekto, ilalagay nila sa program. Sino naman magbabayad ng proyekto na nasa program, walang kasiguraduhan na mapapagawa. Ayon sa isang major DPWH contract, ito mga kababayan yung dating 25%, yung dating 20%, umabot pa nga ng 30% yan. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang panghihingi daw ng mga politiko ng percentage. Yung dating 30%, 25%, 20%, bumaba na po ng 15% yung kinokolektang kickback ng mga politician. So dapat malaman kung sino po yung mga politiko na yan para mapapanagot ng gobyerno. Traktor na nakausap ng aming team at tumanggi ring magpakilala, tuloy pa rin ang aniyay SOP sa kabila ng pumutok na flood control scandal. Pero ibinaba raw ang porsyentong hinihingi umano ng mga mambabatas na tumatanggap ng kickback sa 15%. Isang kongresistang may kaalaman sa budget deliberations din ang aming nakausap na nagsabing may mga mambabatas umanong nagdidiin kay DPWH Secretary Vince Dizon na wag ibaba ang presyo ng mga materyales.
na aniya ay posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng bidding standoff sa mga proyekto. Grabe, Nitong no? nakaraang January 27, nag-post sa social media si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at sinabing dapat mag-anticipate ang DPWH sa mga ganitong sitwasyon. Aniya, posibleng may early advances na umano kasi ang ibang contractor sa ilang mambabatas. Matapos ma-finalize ang NEP noong nakaraang taon na tila hindi makakatulong para mapigilan ang isang aniyay looming infrastructure crisis. Kung susuriin ng DPWH Transparency Server, 381 contracts ang kasalukuyang for procurement o nasa bidding phase na. Marami rito, kahit na December 2025 pa binuksan ang bidding process, wala pa rin nakalagay na contractor bidder hanggang ngayon. Sumangguni kami sa ilang mambabatas. Ayon kay Congressman Tiangco, wala pang na-publish for bidding sa kanilang distrito. Pero posibleng may delay daw talaga ang procurement ng mga proyekto ngayong taon, lalo na't fina-finalize pa raw ng Central Office ang Construction Materials Price Data o CMPD, na para sa kanya raw ay okay lang, basta maitama ang presyo ng mga materyales sa mga kontrata ng DPWH. Para naman kay Las Piñas Busog na naman si Toby Tiangco. Biruin nyo mga kababayan kung gaano katindi. Lumaki yung budget niya bigla doon sa kanyang distrito, tapos ang pinakamatindi, nag-iingay pa rin. Ano po, nag-iingay pa rin, eto pong si Toby Tiangco. Ang tanong, baka kulang pa. Representative Mark Santos, wala pa raw siyang nababalita ang paggalaw ng mga proyekto sa kanyang distrito. Pero panawagan niya, patuloy na transparency at accountability pagdating sa implementasyon ng mga infrastructure project. Simple lang, kung malinis ang gobyerno, walang dapat itago. Transparency at accountability ang pinaka-epektibong panlaban sa graft at corruption. Bawat piso ng taong bayan dapat may paliwanag. That's the standard. No excuses. Sinubukan naming humingi ng komento mula sa DPWH at kay Secretary Vince Dizon, pero wala pa silang sagot sa kasalukuyan. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ayan maliwanag yan mga kababayan ha. Talagang kung titingnan po natin, kahit na nagsisimula o kahit na nagpapatuloy itong investigasyon sa maanumalyang flood control, abay diretso pa rin ang panghihingi daw po ng kickback ng mga politiko, mga kongresista, doon daw po sa mga kontraktor. Yung dating 30%, 25%, 20%, ngayon 15% na lang yung hinihinging SOP nito daw pong mga kongresistang ito. So ngayon, sana matutukan po ng ating gobyerno itong mga politikong ito na patuloy pa rin po na nangingikback sa mga proyekto ng gobyerno. Kasi pag nagpapatuloy pa rin po yan, mababaliwala yung ginagawa ng ating mahal na presidente na pagpapaimbestiga at pagpapapanagot sa mga sangkot sa maanumalyang flood control. So kayo, mga kababayan, ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin. Ano po ang komento ninyo, hingil po dyan sa di umano'y pagpapatuloy pa rin na pangingikback ng ilang mga kongresista, mga kababayan at mga politiko. Ano po sa mga proyekto ng ating pamahalaan. At ano rin po masasabi ninyo, hingil po sa pagta-travel abroad ni Leandro Libiste, mga kababayan, na tatagal ng 6 na buwan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan.